ka nakalimutan ng Diyos. Lord, I cannot take this anymore. But not my will. Not my way. Not my preference. Not my desire. It's not my decision that matters. It is your will that matters in my life. So if you want me to go through hell, if you want me to go through this storm, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Will ako sumunod. Mahirap na po. Parang masusunod po ako. Pero bigyan mo lang ako ng konting lakas. Kung hindi matanggal yung pagsubok, kung hindi mapapahinto yung bagyo, dagdagan niyo na lang po yung courage ko. Dagdagan niyo na lang po yung lakas ko. Habaan niyo pa po yung pasensya ko. Habaan niyo pa po yung pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Para katulad ni Apostle Paul, masabi ko rin, I have fought the good fight. I have finished my race well. And I have kept my faith. Do not ever give up on your God. Magsusuko ng ating Panginoon. Huwag magsusuko ng Panginoon. Tingnan mo si Apostle Paul. Habang naglilingkod siya sa Panginoon, habang sinusunod niya ang Panginoon, meron siyang thorn in the flesh. Di ba? And he asked the Lord 3 times. He pleaded the Lord. Nakiusap siya sa Diyos. Lord, tanggalin mo yung thorn in the flesh. Pero ano sabi ng Bible? Hindi siya pinagbigyan sa kanyang request. Lord, ito na lang hinihingi ko. Ginawa ko naman na lahat. Ba't hindi po matanggal ito? Ginamit ng Lord yung thorn in the flesh para patatagin siya. And the same Apostle Paul na humingi kay Lord at na-deny is the same Apostle Paul na nagsabi, I have fought the good fight.